We're here at the virtual tour in the best properties in the Philippines for you. Ang area po natin ngayon na tinitignan ay Tipogas. It's a fuel station situated in Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Pero technically, ang brown na jeepney na nakikita nyo sa screen ay papunta ng Olongapo at nakikita nyo dito ang Tipo and Olongapo. So, ikutan po kasi ng jeepney itong fuel station na ito. So, this will be our starting point para madaling matandaan yung property because this is one of my favorite properties to this April of 2026. So, punta po tayo dyan. Dito sa paligid niya, although this has changed dramatically since meron na dyang Alpha Mart. As you can see, daanan ng public transportation. Very populated na ang area. So, madami talagang business opportunities. Pila ng jeepney dyan sa kabila. Meron convenience store dito. Ito po ang neighborhood na sinasabi ko. Paakyat dyan is a lot of houses. At this corner, at this junction, is our property for sale. Abante pa tayo ng konti. Hindi na po ganito dito. May mga motor shop, motor parts sections na dyan. So, meron ng commercial significance ang area dito. May commercial spaces na. Ayun, no, ginagawa siya pero ngayon tapos na yan at saka tad-tad na yung area na yan ng commercial spaces. Ito na po ang property natin starting from this front. Ito po makikita nyo visible ang mga semento. Medyo matagal na siya. Ito po ang boundary ng lupa. Tapat na tapat mismo ng highway. A lot of people who have developed in sections like this, inaalaw ng government dahil nga may commercial opportunity dahil sa kanila lang yung medyo tumaas. So, madaming creative na developers na nagawa nila ng paraan itong lump na to. But for me, I think this is a very good advantage for the location dahil wala pang talagang magandang restaurant sa paligid na ang pwedeng iserve ay yung mga residential communities sa paligid. So, meron tayo nakita nyo doon kanina. And dito, ito po kasing lugar na to is residential din. And then, dahil corner lot ang property, meron pa siyang mga meron pang residential area dito. Yan, ito yung paakyat dyan. Mahaba pa yan hanggang dun sa likod. And ang property naman natin ay hanggang dito pa. So, sobrang laki ng property. It's over 1,200 square meter. Ito ang pinaka-boundary. Medyo hindi na maintain ng owner ang kanyang property dito dahil sa sobrang dami ng properties niya. I was also surprised, panay highway din ang properties ni sir. So, this is a gate. Kasya ang pumarada ang isang sasakyan dyan. Meron kang street parking sa gilid. Nakarikrap yung wall. As you can see, very safe ang pagkakakabit. And fully fenced. Ito pa lang, perang malaki na. Papalitadahan mo na lang to fortify the store, the space. Ito ang store. Naka-roll up door na yan. So, pwede kang dito. Meron siyang parking, which is a good thing. So, pwede kang maglagay ng convenience section dito. Kaysa umakyat pa sila dun sa Alpha Mart. Mahaharang mo na yung mga residential community dito. I think doon sa lugar, wala akong nakitang mga computer shops na vendo. Which is usong-uso ngayon. Ako mismo gusto ko din magkaroon ng vendo computer shop.
I think that's perfect there. And yung car wash, okay din siya dito. O yung naka-vendo din dito sa gilid lang na mga vendo pang wash ng mga motorcycle. As you can see, ang prontahe niya dito sa kabilang side malawak. So, pwede kang maglagay ng bakery. Madami ako actually naiisip na pwedeng i-business dito dahil gustong gusto ko talaga yung area na to. Ayan o, bakante din tong lote na to. So, while hindi pa nagbibuild sa kabila, if you have any big plans on this section, you have ample parking spaces dito sa lugar. Balik tayo dito sa kabilang side dahil pa L ang area. Yan siya. Malawak pa rin dito, hindi siya nakasagad talaga sa daan, which is a safe feature ng property. For me, it's an advantage. Ayan o. So, aayusin mo na lang dito. Merong room dito sa loob with a toilet. So, ito yung harap. Pwede mong i-divide. If it's me, i-divide ko to sa dalawa. So, meron kang store dito. At meron ka ding store dito. At meron ka ding area dito. Because that's one of the things I learned in setting up commercial spaces. Kailangan madami kang variety, lalo na ikaw pa lang ang magsiset up dito sa section na to. Kasi populated dito, marami na sila dyan, pero ikaw, haharangin mo na lahat dito. Plus, ito yung napakalawak na lote niya sa taas. Pwede kang maglagay ng setup sa taas for an alfresco dining na very popular in Baguio. And isa dun sa mga attraction talaga, lalo na to, pupuntahan talaga tong lugar na to dahil overlooking mo ang mountain view ng Olongapo. Plus at night, yung mga city lights doon sa baba. So kitang-kita mo siya dyan, very nice ang overlooking ng property na ito. I can think of so many things to do in this property. And then there's a small house on top. Small house lang din talaga siya. It's like a starter home, one bedroom unit na pwede mong convert into a coffee shop, like dun yung shop sa loob, tapos alfresco dining na dito with umbrellas and ano. Yan. So, fully fenced yan hanggang dun. Sa buong perimeter niya, hindi ka na mag-iintindi ng security dahil may bakod na siya at elevated siya sa daan. So, magandang section ito. At ang dami mong pwedeng i-serve the community if you will go around. Kasi papunta na tong Olongapo Yan siya. So, dito sa mga areas na to, may mga commercial spaces na din dyan. At this kasi is not a very good updated map. 2024 pa siya and so much has changed in 2 years time. Itong area na to, matao na siya. Madami na silang mga activities dyan sa lugar. And babalik tayo dito so you can see how it is kapag papunta ka. So boom, yun na yung property natin. Right? Ang haba niyan. Sobrang mura lang nito. It's offered at 2.5 million tax declaration, pero pwede mong ayusin ng papel. Kumpleto pa siya sa loob. Slightly elevated din ang loob, pero hindi na siya ganun nakapatag na yung loob niya. So, I will show you a separate video for that. Ito muna tayo for now. Thank you for watching, and I hope that you follow and subscribe for more properties like this. Bye!